I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters sa buong daigdig, sa mga OFW. Hello po. Nako maiba naman tayo ngayon mga bes, ha? Puro good news naman tayo. Siyempre, pag yung mga news na talagang importante, i-spread po natin. Lalo na yung mga tumutulog sa Pangulo, siyempre, didebunk natin mga yan. So anyway guys, kung nakikita ko, siyempre, si Speaker kasama ang 19th Congress, ang mga congressman na talagang tudo suporta sa bagong Filipino service chauffeur. Saan ba yan? Siyempre, sa Batangas mga bes. Nandiyan ang sekretary ng DOF, si Secretary Rafrito, lahat, si Senator Bong, lahat nandiyan ang mga congressman. Half of 19th Congress, nandyan po sila. Malalayong lugar, pero yung tulong-tulong na ginagawa nila mga kababayan, talagang super duper suporta nila kay Speaker. Ito talaga si Speaker. Nangaasar bagay ito talaga magpangulo mga kababayan. Kasi buntot sa kanya lahat ng mga congressman niya Siyempre siya ang leader, natural. Kung saan ang leader, doon din ang kanyang mga mga kasamahan. So, alam nyo guys, sa lahat ng Congress, 19 Congress lang ang nakikita ko maganda po ang kanilang performance. Although yung mga survey hindi binibigyan ng mataas na survey, okay lang yun, survey lang yun. Ang importante, nakikita ng mamamayang Pilipino kung paano magtrabaho ito. Alam naman natin, ang Bagong Lipunan, service chauffeur, lahat ng ahensya ng gobyerno ay kumbaga ay dinadala no, sa ating mamamayang Pilipino. Siyempre, bawat region po yan. At yan naman po ang utos ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Si Speaker talaga Tudo suporta sa kanyang pinsan, no? At maraming salamat sa 19 Congress, sa ating ahensya ng gobyerno, and of course sa ating mahal na Pangulo. So para kumpleto Ricardo mga kababayan, shoutout muna sa mga taga Lipa, Batangas. Shoutout po sa inyong lahat at panoorin nyo ito mga beswa. Siyempre, don't forget to like, hit the button bell. Follow nyo na rin ako. See you again on my next upload video. Bye. And babus, God bless Philippines. Eto na. Ng Philippine Drug Enforcement Agency sa pamumuno ni Regional Director Brian B. Babang ang pagkakaloob ng Barangay Drug Cleared Certification sa Barangay Munting Pulo, Lipa City, Batangas. Ang Barangay Drug Clearing Program ay isang mahalagang inisyatiba ng pamahalaan na naglalayong linisin ang mga barangay na apektado ng droga sa pamamagitan ng isang holistic na pamamaraan. Katuwang ang PIDEA, DILG, PNP, DOH at lokal na pamahalaan. Maraming salamat po, PIDEA. Mula naman sa Philippine Statistics Authority, sa pamumuno ni PSA Regional Director Charito C. Armonia at Chief Statistics Specialist Raul Maximo B. Tolentino, pangungunahan ang pamamahagi ng libreng birth certificate sa ilalim ng Birth Registration Assistance Project. Ang proyektong ito ng PSA ay naglalayong tulungan na mairehistro ang kapanganakan ng mga katutubong mamamayan, Muslim na Pilipino at mga kabilang sa pinakamahihirap na sektor ng lipunan. Sa kabuuan, tinatayang aabot sa 10,000 ang halagang benepisyong matatanggap ng mga benepisyaryo na dadalo sa Batangas Bagong Pilipinas Servicio Fair, Batangas Leg.
Maraming salamat po, PSA. Wow. Ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization sa pangunguna ni Engineer Nino D. Bengosta ay magbibigay ng kabuoang halagang 19 na milyong piso sa Bilibinwang Multipurpose Cooperative ng Barangay Pinipit, Bayan ng Agoncillo, Batangas. Ang pondo na ito ay nakalaan para sa isang shared processing facility sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Maraming salamat po, PhilMec. Ang National Irrigation Administration sa pangunguna ni Engineer Edwin C. Nazareno ay maglalaan ng 1,162,281.20 centavos bilang suporta sa pangangalaga at pagpapanatili ng operasyon ng Communal Irrigation System sa lalawigan ng Batangas. Abangan nyo guys ang bagong Pilipinas sa lugar nyo. Maraming salamat po, NIA. Samantala, ang Department of Agriculture naman sa pangunguna ni Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ay magbibigay ng 5 unit ng harvester na may kabuuang halaga na 10 milyong piso para sa 5 samahan ng mga magsasaka sa lalawigan ng Batangas. Wow! Abangan nyo ang mga 19 Congress, siyempre sa pamuno ni Speaker, ang bagong Pilipinas Servicio Fair sa mga lugar nyo mga bes. Pupunta at iikot na mga yan. Umarangkada na nga sila yun, no? Shout out sa mga taga Batangas, Lipa. Maraming salamat po, Department of Agriculture. Kakaiba Mula nga. naman sa National Dairy Authority, kasama pa rin si Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. at OIC Department Manager Dan C. Panganiban, ipagkakaloob ng ahensya ang pamimigay ng mga kagamitan at pasilidad para sa pagpoproseso ng gatas ay ipagkakaloob sa 3 organisasyon ng mga maggagatas sa Batangas. Wow. Bawat proyekto ay nagkakahalaga ng humigit kumulang na 1.3 milyong piso na naglalayong suportahan at pagyamanin ang lokal na industriya ng gatas sa rehiyon. Wow. Kakaiba ang admin ngayon. Maraming mga bes. salamat po, National Dairy Authority. Ang Department of Science and Technology sa pangunguna ni Regional Director Ms. Emelita P. Bagsit at Provincial Director ng Batangas na si Ms. Felina C. Malabanan ay magbibigay ng kabuuang pondo na 298,300 pesos sa samahang pagkakaisa ng Laia Aplaya Multipurpose Cooperative para sa proyektong Project Bunot na naglalayong paunlarin ang produksyon ng cocoa coir-based products sa San Juan, Batangas sa ilalim ng Grants in Aid Program Community-Based Project. Sa ilalim naman ng Small Enterprise Technology Upgrading Program ng DOST, ang ARN Embroidery and Sportswear sa Lipa City ay tatanggap ng 2,655,833.60 centavos para sa proyektong pagpapabuti ng sublimation printing, pagpapahusay ng embroidery at pag-upgrade ng energy reliability. Ang Fantastic Technical Services ay makatatanggap din ng 1 milyong piso para sa pag-upgrade ng kanilang DTF printer machine upang mapataas ang production efficiency. Mamamahagi rin ang DOST ng SNT Scholarship Program para sa mga ahensya. Maraming salamat po, DOST. Ang Department of Migrant Workers sa pangunguna ni DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak
kasama sina DMW Assistant Secretary Venecio V. Legaspi at DMW OIC Regional Director Karen M. Kilao ay magkakaloob ng agarang kalinga at saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan ng fund bilang tulong sa mga OFWs na nangangailangan ng agarang suporta. Wow. Maraming salamat po, Department of Migrant Workers. Mula naman sa Department of Information and Communications Technology, sa pangunguna ni Assistant Secretary Maria Teresa Camba, Project Manager Vladimir Cuya, Regional Director Felix S. Tabangao, at Dr. Maria Graciela Bukad ay maglalaan ng kabuuang higit 8 milyong piso para sa mga kagamitan, koneksyon at pagsasanay. Maraming salamat po, DICT. Ang Commission on Higher Education sa pangunguna ni OIC Unifast Director Attorney Ryan L. Esteves ay ipatutupad ang Tulong-Dunong Program. Ito ay isang programang pinansyal na tulong sa ilalim ng RA 10931 na nagkakaloob ng halagang 15,000 pesos kada akademikong taon upang suportahan ang mga gastusin sa mas mataas na edukasyon. Maraming salamat po, Ched. Ang National Housing Authority sa pangunguna ni Regional Manager Roderick T. Ibanez ay magkakaloob ng mga housing unit na may lot area na 40 square meter at floor area na 26 square meter para sa mga benepisyaryong naapektuhan ng kalamidad bilang bahagi ng programang Pabahay para sa mga biktima ng kalamidad. Maraming salamat po, NHA. Ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa pangunguna ni Deputy Director General Vidal D. Villanueva III, Deputy Director General Felizardo R. Colambo, Regional Director Archie A. Grande at Director Dory U. Gutierrez ng Batangas ay mamamahagi ng starter toolkits na binubuo ng mga kagamitan at kasangkapan na kaugnay sa natapos sa training program ng mga benepisyaryo sa ilalim ng TESDA Scholarship Programs. Ang mga toolkits na ito ay magagamit para sa self-employment o pang-negosyong aktibidad. Ang TESDA Scholarship Programs ay nagbibigay ng libre access sa dekalidad na technical vocational education and training upang makapag-produce ng mga manggagawang kinakailangan sa mga industriya na nag-generate ng maraming trabaho at mapabuti ang kabuhayan ng mga Pilipino. Bukod sa libreng skills training at assessment, ang mga scholar ay tumatanggap din ng daily training support fund na nagkakahalaga ng 160 pesos. Maraming salamat po, TESDA.
Katuwang ang Philippine Postal Corporation at si Postmaster General and CEO Luis D. Carlos. Ang 5 centenarya ng Lipa City ay tatanggap ng personalized frames bilang pagkilala sa kanilang mahabang buhay at natatanging kontribusyon sa komunidad. Maraming salamat po, PhilPost. Ang Land Transportation Office sa pangunguna ni Regional Director Elmer J. Dicena ay nag-aalok ng libreng theoretical driving course certificate sa ilalim ng kanyang proyekto na naglalayong palawakin ang kaligtasan at kaginhawaan sa pagbiyahe sa kalsada. Bago makakuha ng student permit, kinakailangang makakuha ang isang mag-aaral ng TDC Certificate of Completion na nagkakahalaga ng 1,000 pesos bawat isa sa mga pribadong LTO accredited driving schools. Sa pamamagitan ng proyektong ito, ang 100 piling benepisyaryo ay makakatanggap ng TDC seminar na karaniwang may halagang 100,000 pesos. Ang pagsasama ng libreng theoretical driving course sa caravan na ito ay tutugon sa mga kakulangan sa kaalaman at magbibigay ng mahalagang edukasyon ukol sa mga regulasyon sa pagmamaneho at mga hakbang sa kaligtasan, lalo na para sa mga individual na walang kakayahang makapag-aral sa mga formal na driving school. Maraming salamat po, LTO. Ang Department of Labor and Employment sa pangunguna ni Undersecretary Attorney Benjo Santos M. Benavides, Assistant Secretary Dominic Rubia Tutay, PWSC Director Ama Carisma Lobrin Satumba at Regional Director Attorney Roy L. Buenafe ay magbibigay ng mga kagamitan at kasangkapan para sa pagpoproseso ng ube at gabi sa maliliit na magsasaka mula sa San Gregorio, Laurel, Batangas. Ang proyektong ito na nagkakahalaga ng 405,234 pesos ay makikinabang ang 126 na miyembro ng organisasyon. Maraming salamat po, Dole. Ang Overseas Workers Welfare Administration sa pangunguna ni Deputy Administrator for Operations, Attorney Mary Melanie H. Quino, kasama si Regional Director Rosario C. Burayag ay magbibigay ng kabuuang 360,000 pesos bilang panimula o dagdag kapital sa negosyo para sa mga distressed OFWs na nagbalik sa Pilipinas. Bukod dito, tatanggap ng kabuuang 240,000 ang pamilya ng namayapang active member OFWs bilang benepisyo at pagkilala sa kanilang panig, mga kontribusyon at sakripisyo para sa bansa at sa kanilang pamilya. Dagdag ang iba pang mga programa, may kabuuang halagang 1,615,000 pesos ang ibibigay ng OWA para sa kanilang mga benepisyaryo. Maraming salamat po, OWA. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pangunguna ni Regional Director Sammy A. Malvas ay magbibigay ng 1.8 milyong halaga ng salt storage at elevated salt tunnel para sa produksyon ng asin sa samahan ng mangingisda sa bayan ng Mabini, Batangas sa ilalim ng Salt Development Program. Bukod dito, ang samahan ng mandaragat ng San Luis, Batangas ay tatanggap naman ng 5 milyong pisong halaga ng cages para sa kanilang kabuhayan sa ilalim ng Aquaculture Development Program. Maraming salamat po, Before. Ang Department of Health o DOH sa pangunguna ni Dr. Teodoro Ted Herbosa ay magbibigay ng 30 quad cranes, 30 blind sticks, 30 walkers,
30 pairs ng saklay at 5 wheelchairs sa probinsya ng Batangas. Maraming salamat po, DOH. Ipinagkakaloob po ng PCSO through Chairman Felix Reyes ang LGU Charity Fund Share na nagkakahalaga ng 1,152,756.7 sa lungsod ng Lipa. Maraming salamat, PCSO! Mula sa Department of Social Welfare and Development, sa pangunguna ni Assistant Secretary Paul Ledesma, ay maglalaan ng kabuuang 245 million pesos tulong pinansyal para sa 59,000 benepisyaryo ng ayuda para sa Kapos ang Kita program ng DSWD. At bilang karagdagang biyaya, lahat ng naririto sa ating programa ngayong umaga ay mag-uuwi ng libreng bigas mula sa ating minamahal na Mr. Rice, Attorney Martin Romualdez. Maraming salamat po, DSWD, at Speaker of the People, Attorney Martin Romualdez. Sa puntong ito, ibibida naman ng Department of Public Works and Highways ang iba't ibang mga proyekto na isinulong ni dating Congressman Ralph Recto at ngayon kalihim ng kagawaran ng pananalapi na agad namang inaprubahan upang mapondohan ni House Speaker Attorney Martin Romualdez. Mga kababayan, panoorin po natin ito. The road to success, the pillars to stronger economic stability, transported to the 16 regions of the country through Filipino engineering excellence from the Department of Public Works and Highways. Under the leadership of Secretary Manuel M. Bonoan and Regional Director Jojo G. Mendoza, hand in hand with its core Batangas District Engineers, the organization pushes its boundaries through unified action in fulfilling its mandate to improve the quality of people's lives through quality infrastructure facilities and services, responsive to the needs of the Filipino people in the pursuit of national development objectives. Featuring some of the high-impact projects within Batangas Province, these roadway networks can reduce travel time, lessen transportation costs, ease traffic constraints, and make traveling safer. Manila-Batangas Bypass Road, Lipa City, Padre Garcia Diversion Road, Lipa City, Mataas na Kahoy Diversion Road, Manila-Batangas Bugtong na Puyo Star Tollway Interchange, Lumbang Inusluban Diversion Road, Padre Garcia Ibaan Diversion Road, Padre Garcia Rosario Diversion Road, San Isidro Farm to Market Road, Star Tollway Pinamukan Road, Balagtas Flyover, Taal Lake Circumferential Road, Katandala Bridge. In essence, the integration of these alternative routes represents a significant step
towards enhancing accessibility to tourism destinations and other public works, such as government agency buildings under the Convergence and Special Support Program. This include the newly constructed and ongoing government offices in the province. To provide a vibrant venue for momentous events and gatherings and enriching the social fabric of the whole community, spaces for social interaction can be enjoyed through covered gymnasiums and event centers such as Lipa City Claro M. Recto Events Center, other sports and cultural center, recreational centers, municipal and city hall buildings. The DPWH makes a meaningful and powerful contribution in enhancing efficiency, supporting business growth and industrial gains, creating employment opportunities, and facilitating overall productivity by a notable margin, which ultimately leads to a better standard of living. The Bagong Pilipinas vision is committed to drive economic growth, lift private sector productivity, and enhance public welfare through its clear lens in crafting and implementing infrastructure programs in advancing sustainable development goals locally. Inspired by our President Ferdinand R. Marcos Jr., we build better more. Maunlad na Batangas para sa Bagong Pilipinas. At mga Batanggenyo, maraming salamat sa napaka-mainit pagtanggap mo sa atin dito sa Lipa. At siyempre sa ating mahal ng Ama ng Lungsod ng Lipa, maraming salamat Mayor Africa, our very kind, cordial host Secretary Ralph Recto, kasama niya ang representative ng ating mahal na Vilma Santos, our next governor and our next Vice Governor, Lucky Manzano, of course, Ryan, our Senator, Bong Revilla, at saka yung may bahay niya, si Kong Lani, our former President, Gloria Macapagal Arroyo, Congresswoman, all of our Batanggenyo na mga kongresista, maraming salamat for being our very kind and very warm host, very generous of you. Sa lahat ng liderato ng House at sa lahat ng mga miyembro, talagang mukhang nasasanay na tayo na maglakbay at magbiyahe, sama-sama tayo. Biro mo, higit kalahati ng Congress ay nandito sa harap ninyo dito sa Lipa. Hindi lang dahil nandito ay para serbisyo pero ito talaga handog natin sa Congress para sa lahat ng Pilipino. Lalo na nandito ng araw na to, nandito tayo sa Lipa. Pinapakita natin ang buong Kongreso ay sumusuporta dito sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Lipa, Batangas. Kami po sa Kongreso, araw-araw at gabi, kami nagtatrabaho. Kagaya ngayon po, nilalang ang budget ng ating mahal na Presidente, Ferdinand R. Marcos. At siyempre naman, kaya nandito tayo para maging saksi tayo sa itong napakamaganda na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Itong Serbisyo Fair, itong programa na matagal na inisip ng ating mahal na Presidente, parang kailan lang nandito kami ni Presidente Marcos, kandidato lang siya. Nandito lang tayo, dito din sa Lima Park. At sinabi niya na pag hinalal mo niyo ibababa niya ang gobyerno, lahat po ng sanga ng gobyerno sa taong bayan. At ito po ngayon ay ang sinasabi niya. Ito ang nangyayari ngayon. First time talaga na nangyari na lahat po ng ahensya ng gobyerno, lahat ng departamento ay nandito. Kaya ako po rin ay nagpapasalamat sa lahat ng mga department heads at sa lahat ng mga ahensya na nandito at nagsumasama sa atin at higit 20 na probinsya ay dinaanan natin. Lahat ng rehiyon sa buong Pilipinas, binaanan natin at
binaba natin lahat ng mga programa, lahat ng mga proyekto ng ating gobyerno para sa mga Pilipino. Kaya ito po talagang hangarin ni PBBM na maging malapit ang ating gobyerno sa taong bayan. At kaya nakikita ko at masayang-masaya ako kay kanina pa, sinabi ni Secretary Rab, o tingnan mo, lahat ng mga booth dyan, lahat, yan, pumipila na lahat ng mga tao, mga benepisyaryo. At nakikita natin, talagang napaka-successful itong programa. Kaya lahat po ng benepisyaryo ngayong umaga ay nakakatanggap lahat ng mga kailangan nila. Higit riyan, 10,000 benepisyaryo itong umaga ay makakatanggap sa akap ng DSWD na 5,000 pesos dito mismo sa Lima at mga tupad na benepisyaryo 4,000, equivalent to 10 days wages, makakatanggap po kayo. Bukod pa sa bigas na iuuwi ninyo. Kaya, okay ba itong programa ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair? Gusto mo ituloy natin? Sabihin mo na lang kay ngayon po, budget season. Kailangan malaman natin sa Kongreso kung ito po ang gusto ninyo po. Gusto mo ba itong Bagong Pilipinas Serbisyo Fair? Ayun, yun lang natin gusto madinig. Kaya pag nadinig natin na happy kayo, di happy rin kami, itutuloy po natin. Mamayang konti rin, dadaan natin ibang mga venue dito sa RM Recto Center, dito ibang mga venue, dito natin ilo-launch din yung ibang mga programa para kaya itong sa card, yung cash assistance, rice distribution, itong stable para sa mga MSME, yung mga micro, small, medium enterprises. Ito, pagkatapos yung isip para sa mga scholar natin. Itong mga programa ay talagang handog natin para sa lahat ng mga mamamayan. Para sa mga estudyante, sa mga magsasaka, sa lahat ng mga negosyante, at lahat ng mga entrepreneur na nandito sa Batangas. Kaya ito po talaga ang dahilan kung bakit nandito tayo itong linggo na to. Ay ito talaga ang napakamagandang programa ng ating mahal na Pangulo. At siyempre naman, hindi natin aalis dito kung hindi natin makikita na tama po ang implementasyon ng ating legislasyon. Kaya ito po talaga ang ating tungkulin bilang mga kongresista, bilang mga representante ninyo. Kaya ako po ay Martin Romualdez, leader ng House of Representatives. Kasamaan ko ang mga kongresista dito sa harap ninyo. Araw-araw, gabi-gabi, handang-handa kami makinig po sa iyo, maglingkod at magserbisyo sa iyo. Mabuhay ang Sambayanang Pilipinas, mabuhay ang Bagong Pilipinas Fair, mabuhay ang Batangas at Lipa. Maraming salamat. Thank you. Ang ibig kong sabihin dito, huwag natin masyadong tuligsain ang mga congressman, lalo na po ang House of Representatives. Sila nagtatrabaho, walang personalan mga bes. At yan din naman, tinutulungan nila itong bagong gobyerno ng Marcos administration. Saan kayo makikitang ganyan? 'Di ba? Nilalapit na nila mismo ang ahensya ng gobyerno sa inyo. Ano pang hahanapin nyo? Puro naman kayo reklamo trabaho rin kayo. So yun guys, napakaganda yung Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Sabi ko nga kanina, abangan nyo po si Speaker of the House sa mga lugar nyo. Of course, guys, ang ating First Lady, Lisa Marcos, ang Love for All niya. Iikot po yan sa buong probinsya ng Pilipinas at ang ating mahal na Pangulo. Salamat guys sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.